Kamusta Aquarius? Welcome to Like a Tarot. Gamit ang rune, alamin natin kung ano ang mai-a-advise sa'yo or ang message. Ito yung rune na letra ng sinaunang panahon. Itong tiwas, ang ibig sabihin ay tagumpay. Kasi meron kang mga desisyon na gagawin sa buhay mo na tama. At saka meron ding success kung ang ilan sa inyo ay nagtatrabaho sa ibang bansa. Magiging proud ka sa mga achievements mo. Alam niyo guys, kapag kinukuha ko yung bato, hindi ko siya tinitingnan. Nakapikit ako. Para hindi ko alam kung naka-reverse ba or naka-upright. Itong card naman na ito ay Fehu. Ibig sabihin nito ay merong increase sa income. Merong magandang achievement na paparating sa iyo soon. Pero syempre, kailangan mong mag-effort para yung tagumpay ay makakamit mo at saka papahalagahan. Itong Othella in reverse ang nagsasabi na magkakaroon ng pagtatalo dahil sa pamana o kaya posisyon sa trabaho. Lalo na kung maingat ka sa gamit, magiging issue ito sa iyo, kaya mas maigi kapag nalaman mo na hindi maingat yung person or hindi nagsusole, huwag ka na magpahiram. May mga tao kasing ganon na pinahiram mo lang pero ipapahiram sa iba or kaya hindi pag-iingatan. Tapos parang walang nangyari, hindi na isusole. Ito naman yung angel number mo. Alamin natin kung anong mensahe sa iyo. Seven, 888. A sign from your angels to get your thoughts and intentions in order. Paalala na ito para maging tama yung mga gagawin mong desisyon or pag-aksyon. 444. My life is full of wealth, health, and happiness. Yan yung mas maigi na isipin or i-manifest mo. Kahit na may sitwasyon or kaguluhan sa isip mo or nararamdaman. Alamin naman natin ang message ng person mo or kung ano yung feelings niya. Pwede rin ipakita kung ano yung feelings mo kasi connected ka sa kanya. Itong card na ito ang nagsasabi na yung person mo may mga sitwasyon na hindi naman kalakihang issue pero pinupuna ng person mo. At saka makakabuti na i-update yung person sa kung ano yung plano para alam kung anong dapat gawin at ikilos. At saka meron tayong kanya-kanyang kakayahan na kailangan magtiwala ka sa sarili mo na kahit punahin ka, wag mo tong personalin. Pwedeng ikaw ito o yung person mo na hindi mo mai-express yung totoong feelings mo or sariling opinion. Dito sa mga cards, napapangunahan ka na ng person mo ng puna. Mas pahalagahan mo kung ano yung kinang mo. At saka marami kang pwedeng maiambag sa sarili at magandang magagawa sa present at para sa ikabubuti ng future mo. Dahil sa ikaw at ang person mo, may sarili kayong opinion, diskarte na dapat mangyari pero hindi kailangan
masobrahan sa pagpuna or judgment. Mahal ka ng person mo pero may mga sitwasyon na hindi niya napapansin na nasosobrahan yung nasasabi niya sa iyo or puna. Itong hope, kahit na may mga mahirap na sitwasyon na nangyayari sa buhay mo, kahit ito lang ang meron ka, nasa iyo na yung lahat. Ngayon naman guys, gamit ang tarot cards, alamin natin kung ano ang iba pang detalye. Pero unahin muna natin alamin ang patungkol sa iyo. Mamaya patungkol naman sa person mo at saka yung outcome ng relasyon. Para sa mga bagong viewers, ang reading na ito ay timeless reading. General reading at guide po lamang, kaya hindi po magre-resonate sa lahat. Kunin mo lang yung akma sa sitwasyon mo at kung kailan mo ito napanood, yun ang start ng 1 week reading para sa iyo. Ikaw na bahala magpalit kung si person mo ito o ikaw. The Magician, the Tower, the Hermit. Ito yung mga cards mo na meron ng magandang pagkakataon na dumarating sa iyo. Bigla-bigla naman. May mga hadlang or distraction. Halimbawa, bigla kang nagkasakit or may pupuntahan ka na-cancel. At saka may mga person na meron kang kinikimkim na galit or tampo na hindi mo sinasabi kahit sa family mo o kaibigan. Mas gusto mong mapag-isa. Yung bang ikaw yung mismong sumuri kung ano ba yung problema sa sarili or sa sitwasyon mo. Nakadalawang cards ka na meron kang sitwasyon na inililihim. Merong changes na mangyayari sa karir mo o negosyo pero sobrang magiging busy ka. At ang advice ng tatlong cards na ito ay kakailanganin mo yung tulong or idea ng kapwa mo. Ang ilan kakailanganin mo ng magme-mentor sa iyo para hindi maging stressful yung opportunity na dumating. Para sa ilan na nasa relationship, yung masayang relasyon na binuo nyo ng person mo ay nagkaroon ng problema. May ilan na naging maganda yung resulta ng paglaban nyo ng person mo sa mga challenges. Pero may ilang person naman na nasa relationship na hindi kinaya yung problemang dumating. Kaya naayos ang relasyon ng ilan sa inyo, yun ay dahil sa sinikap mong maisaayos ito or mapakinggan yung person mo sa kung ano yung gusto niyang mangyari. Salungat ka or taliwas man yung opinion mo sa naiisip ng person mo, ay inunawa mo ito. Mas pinairal mo yung maturity kaysa sa emosyon. Para naman sa ilang single, maganda yung nangyayari sa buhay mo eh. May mga opportunity na dumarating, yung karir mo o kaya negosyo, maganda yung daloy, kaya hindi mo na bibigyan pansin ang love life. Kung ano man yung mga nangyari sa'yo sa nakaraan or kahit busy ka man ay soon, magkakaroon ka rin ng fresh start at mabibigyang pansin ang love. Ito naman yung cards ng person mo. The Lovers, Nine of Cups, Page of Cups. Kahit na cards ito ng person mo, may posibilidad pa rin na magkapalit kayo kasi connected kayo sa isa't isa. Sa pakiramdam ng person mo, happy ang relationship nyo. Marami siyang pangarap na natupad kasi ikaw yung kasama niya. At saka mas nauna siyang nagkagusto sa iyo. Maybe magkaiba rin kayo ng edad.
At saka mas mature kang mag-isip sa person mo kasi sa cards niya, may pagka-sensitive siya. Katulad na sinabi sa mystical cards kanina, na kung siya pumupuna sa iyo, ikaw, hindi ka pwedeng pumuna. Hindi niya kasi gusto na manggagaling pa mismo sa taong mahalaga sa kanya yung puna. Ang ilan sa inyo sa financial, pwedeng magkasama kayo ng person mo sa negosyo or kaya sa trabaho. Nagkakaroon ng tulungan at saka prosperity sa money. Kahit na itong tatlong cards na ito ang nagsasabi na maganda ang daloy ng financial, huwag pabugso-bugso sa mga decisions. Kailangan nasa pagpaplano at saka yung i-research mo talaga na legit yung pinapasokan mo. Para hindi masasayang yung ipinagkatiwala mo na financial. Kung meron ka mang gustong simulan. Sa relationship nyo, yung person mo, happy-happy siya sa relasyon nyo. Lalo na't nakikita niya sa'yo na sinusunod mo siya. At saka romantic din ang person mo sa iyo. At saka nakadalawang cards na para sa pregnancy, engagement, or proposal. May ilang single na ikaw yung mas bata sa kanya or siya yung mas bata sa iyo na napaka-romantic. At saka kapag pumili siya ng relasyon, gusto niya yung ito na yung pang forever niya. Pero ikaw na mature, mas kinikilala mo yung person kung pang habang buhay na ba yung magiging connection nyo. The Emperor, Page of Wands, The Chariot. Sa outcome ng relationship nyo, pinapakita na gusto talaga ng person mo na siya yung masusunod. Umuulit lang ako guys, diba? Na kahit na ikaw yung mas mature at saka kalma na magdesisyon. Ang kailangan mo na lang gawin ay alalayan yung person mo sa mga plano niya or gusto na pangarap. Kasi magkakaroon naman ng tagumpay yung mga plano niya. Itong tatlong cards na ito ang nagsasabi. Ang ilan sa inyo pupunta sa ibang lugar o ibang bansa para magtrabaho. Naka-tatlong cards na. Sa kalusugan, itong tatlong cards ang nagsasabi na huwag masyadong magpaka-busy. Kailangan mo din na magpahinga, makapag-relax ng ilang araw para hindi ka matatablan ng sakit. At kung magkasakit ka man, hindi ganun kalala. Magkakaroon agad ng improvement. Ma-overcome mo naman kahit anong challenges, lalo na sa kalusugan mo. Pero kailangan mo pa ring i-priority yung pagpapahinga. Ang ilan na nasa relationship, naka-tatlong cards ka na yung karelasyon mo ay mature na person. At ito yung panahon na ang ilan sa inyo ay magta-travel kayo ng person mo, pwedeng sa Pilipinas lang or sa ibang bansa. Ang iba naman may mga bagong activities na gagawin. Paraan ito ng person mo na para magkaroon kayo ng time together at saka yung makapag-relax, yung makapag-usap. May mga ilan naman na nasa relationship na nagkakaroon ng problema na kailangan yung pag-usapan ng person mo para matulungan mo siya. Itong final card na The Moon, gusto mo nang magkaroon ng pagbabago sa buhay mo. At base sa card na ito, marami exciting na moment na mangyayari sa bawat journey ng buhay mo. Yung talas ng kutob mo, gamitin mo kasi may mga Aquarius na ipinanganak na matalas yung kutob mo. Tumutugma yung nasa isip mo at nararamdaman.
Kahit matalas yung kutob mo, kailangan mo pa rin alamin kung ano yung feelings ng person or kung ano yung sitwasyon niya. Ang ilang single, may mga potential person na nagkakagusto sa iyo, pero hindi romance ang strong point mo. Kaya hindi nagtatagal yung relasyon na dumarating sa iyo. At saka may mga single na ang ilan sa inyo merong issue sa nakaraan na malalagpasan mo na, naka-3 cards ka na. Sagittarius, Cancer, Aquarius, Pisces, Libra. Ito yung ilan sa 12 zodiac sign na nangunguna sa reading na ito. Pwedeng hanggang sa mga tarot cards ka lang makaresonate or hanggang dito sa charms. Ito naman yung mga letra na posibleng andito yung letra ng pangalan ng person mo or letra ng pangalan mo. R, P, A, B, Q, T, Z, O.